Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ko simulan itong aking simpleng vlog ngayong araw na ito, samahan niyo po akong usisain ng konti ang tungkol sa hydrogen. Ang hydrogen po, mga kapatid, ay laganap ngayon sa buong mundo. Yan po ang tinututukan ngayon ng maraming mga leader ng mga bansa na magkaroon po ng mga hydrogen power plant sa kanilang mga bansa. Dahil ang hydrogen po, ang isa sa makakatulong sa atin upang makagamit tayo ng malinis na enerhiya. Itong tinatawag na green hydrogen. Ang hydrogen po ay parang rainbow, maraming klase nito, maraming kulay, at doon po tayo sa green. Sa ibang bansa, ginagamit na to para mapatakbo nila ang kanilang mga sasakyan. At ang isang maganda rito, mga kapatid, ang hydrogen ay pwede sa eroplano, ang hydrogen ay pwede sa mga malalaking barko, ang hydrogen ay ginagamit na ngayon sa mga malalaking truck, sa mga nag-o-haul, sa mga 10-wheeler, 16-wheeler at kung ano-ano pa. At sa BMW, ginagamit din po nila yan. Ang Toyota ay gumagamit din po ng hydrogen fuel cell. Kasama po ang Hyundai at ang Honda ay gumagamit ng hydrogen fuel cell na kanilang mga sasakyan. Napakalakas po kasi ng hydrogen. Ito ang isang katotohanan na talagang kinatatakutan ng mga oil-producing countries. Kasi po ang hydrogen, kapag pinagbuhusan ng panahon, pera, kaalaman, at ito ay magtulong-tulong, ang mga malalaking bansa, naku po, talagang mawawala ang pagdepende natin sa mga fossil fuels. Itong mga electric vehicles na gumagamit ng baterya, alam naman nila yan na may hangganan ang kanilang baterya. Hindi natin masiguro kung yung sinasabi nilang 15 years na itatagal ng baterya ng yung battery electric vehicles ay tatagal talaga ng ganong kahabang panahon. Pero alam nila, mauubos, masisira at kanilang i-reprocess, kanilang i-recycle. So iyan yung magiging system dyan sa baterya. Ngayon, dahil sa iyan ay isang malaking negosyo, gagawa si China, gagawa si Tesla, marami pa dyan gumagawa. Kaya nga sila yung umaangat Pero yung ibang mga car manufacturers, bumababa sila. Kaya ngayon, itong si GM, si Ford, bumabalik sila sa hybrid. Kasi nga, hindi sila makapanguna, lalong-lalo na kung ang kalaban nila ay si Tesla saka si China. Dahil ito ay talagang gumagawa ng mga baterya para sa mga sasakyan nila. Ngayon, nakatingin lang ang mga oil-producing countries. Sige, gumawa kayo ng mga baterya nyo. May hangganan yan. Nakatingin lang sila. Pero itong presidente ng US at itong European Commission, nag-i-invest sila ngayon dito sa hydrogen. At gagawin pa nga nila yung nuclear hydrogen. Kasi alam nila, ito ang pinakamalinis na pwedeng pagkunan ng enerhiya. At ang hydrogen ay galing po sa tubig. Biyayang galing sa taas. Ibibigay po sa atin. Sasamahan mo ng kaalaman, sasamahan mo ng tiyaga, at itong mga nag-aral ng mga chemist, pati ang science, isama-sama mo dyan. Sasamahan ng mga mamumuhunan. Mga kapatid, uunlad at gaganda ang ating klima. Gaganda ang ating environment, ang ating mga masisinghot na hangin. Kasi talagang mawawala na ang pagdepende natin sa fossil fuels. Mga kapatid, napakaganda po ng hydrogen. Hindi po ito matatakasan ang katotohanan ito. Kaya nga po, ang Japan, ang US, at ang Europe, nag-i-invest na sila dito. Kapag ka po ito ay nalinang at nagamit po itong mga green hydrogen na to, solve po ang problema natin. At sinisigurado po natin sa inyo, itong mga oil-producing countries, talagang medyo nenervyos sila. Kasi po, ang problema lang naman ngayon sa hydrogen, yun talagang mga infrastructures. Kasi wala pang mga malaking kapitalista na nagsabing, lalo na dito sa Pilipinas, walang malaking kapitalista na nagsabing, sige, gawa tayo ng mga hydrogen plant. Sige, gagawa tayo ng mga hydrogen fuel para sa mga darating na technology ng mga electric vehicle. Electric vehicle, hydrogen fuel cell, electric din po yan kasi may motor din yan. Kung meron ng mga malalaking kapitalista dito sa Pilipinas at mag-i-invest dito sa hydrogen, sa mga planta natin, yung mga dating mga coal power plant na yan, yung mga gumagamit ng fossil fuels para sa mga planta, kasi ginagawa na nga po ito sa ibang bansa. At ngayon, kakaunti lang talaga yung mga fuel station, hydrogen fuel station, wala pa nga po talaga dito sa Pilipinas. Dahil unang-una, wala pa yatang gumagamit ng hydrogen fuel cell dito sa ating bansa. Kung merong mag-i-invest dito sa hydrogen at magkaroon tayo ng mga hydrogen refueling station, papasok dito yung technology ng mga sasakyan. Siyempre, ang magkalaban lang po talaga dito, yung battery, electric vehicle at yung hydrogen fuel cell. Ngayon, ang labanan nila, panalo tong baterya kasi napakadaling gawin kung ang tatanungin mo si China, kung ang tatanungin mo si Tesla.
Pero itong si hydrogen, ayaw pa nilang gawin. May pumipigil, may humihila. May mga nagsasabing, hindi mo kaya yan. Baka yung mga oil producing countries yan. Dahil alam niyo po, kapag ka talaga ito pinursigin ng gobyerno, lalong-lalo na sa US, $1 trillion ang ininvest nila dyan. Sa European Commission, ganun din, naglalabas din sila ng pera dyan. At ngayon, nagagamit na nga po nila. Ang hydrogen, nai-store mo din to sa ilalim ng lupa, dun sa mga salt mine. So meron na rin mga bagong technology ngayon na nai-store mo to dun sa mga powder. So pag-aaralan po natin yan. Mga paninira sa hydrogen, ito lamang Yun nga, mahal i-produce. Ganun din naman yung mga gasolina at diesel na yan. Pag binili mo sa ibang bansa, mahal din Di po ba? Okay, ano pa? Pagka galing doon sa planta, tinravel mo. Halimbawa, nandito ka sa Manila, tinravel mo yung hydrogen dyan sa Bulacan. Pabawas na raw po yung density no. Pagdating doon sa paglalagyan mong refueling station, bawas na. Siyempre, ganun talaga. Ba't hindi ka maglagay sa Bulacan ng planta? Ba't hindi ka doon gumawa ng hydrogen? Hindi naman to hinuhukay sa Middle East. Nandiyan mismo sa Bulacan, marami ring tubig. Sa Pampanga, marami ring tubig. Ang kailangan mo, technology. Ang kailangan mo, yung mga taong bubuo niyan. At siyempre, yung mamumuhunan. So, isa po yun. Ang hydrogen daw ay masyadong flammable, masyado malakas umapoy. Ganun din naman yung electric vehicle di ba ganun din yung LPG? Subukan mo nga yung LPG na taxi mo or yung sasakyan mo. Tanggalin mo yung bulb niyan. Siyempre, sasabog din yan. Ganun din kalakas. So, lahat po yan na pag-aaralan. So, mga kapatid, iyan po ang tungkol sa hydrogen. Darating po tayo dyan, pag-uusapan natin dyan, habang nire-research pa natin lahat kung sino-sino yung mga bansa na to na naging successful na po sa hydrogen. At sana, sumama po ang Pilipinas dyan, mga kapatid. Okay, mga kapatid, balik po tayo. Mga kapatid, maraming mga problema sa mga sasakyan natin. Ang bigla na lang, magi-exist, bigla na lang may masisira sa mga sasakyan natin, ingat na ingat naman tayo. Minsan, may mga problema na kahit na anong ingat mo, bigla na lang lalabas, bigla na lang may mga masisira. Ito mga kapatid, tulad nito, bakit ba tuwing may masisira sa mga suspensions natin, ay palaging kadalasan nasa kanang bahagi? Ayan. Bakit palagi may mga umiingay doon sa kanang bahagi, samantalang sa kaliwa ay bihira? Hindi naman po sa lahat. Mga kapatid, ano po sagot doon? Ito po mga kapatid. Alam niyo po, ang design po ng ating kalsada, hindi naman talaga po perfect na pantay na pantayan. Ang design po ng ating kalsada, kung iyan po ay ang kalsada natin, hindi naman po pwedeng nakaganon yan at nakalundo. So, much more po, yan po ay medyo nakaganon ang ating mga kalsada. Kahit po yan mapa-espalto or mapa-simento. Bakit po ganun ang ginawa? Kasi nga po, kung sakaling umuulan at malakas ang ulan, yung tubig po ay mag-agwasan dito sa mga gilid, sa mga bangketa. Ngayon po, kung barado yung mga drainage, di ba? Saan po pupunta yung tubig? Kaya minsan naiipon dito. So habang naiipon sa dyan, dadaanan niya ng mga maraming sasakyan, masisira yung ating kalye. Magkakaroon ng mga potholes. Lalong-lalo na yung mga aspalto. Mahina po sila dyan kapag umuulan, kapag katuloy-tuloy ang bagyo. At yung mga kalsada natin, naiipon ng tubig doon dahil hindi makapasok sa mga drainage. Nasisira. Kaya nga po pagkatapos ng bagyo, nandiyan na ang ating DPWH. Naglalagay na sila ng mga aspalto doon sa mga potholes. So, ganun po ang nangyayari. Dahil po sa palaging sira yung porsyon ng mga gilid ng ating mga kalsada, sa kanang bahagi, dinadaanan mo yan araw-araw. May mga kapatid tayo, dire-diretso lang, sige, takbo, takbo. So palaging na-stress itong mga gulong na to. Nahihirapan sila. At kapag kayan po ay walang hinto sa mga ganon na puro rough road ang nadadaanan niya, samantalang yung left side ay hindi naman, malakas po masira ang shock absorber. Malakas masira ang mga ball joints, upper arm suspension, lower arm suspension, stabilizer link. Halo-halo na po dito sa kanang bahagi. Kaya po minsan, kapag ka po may dumarating dito na aming mga customers, una munang binubuksan ng mga tao namin dito sa shop, yung kanang bahagi. Kitang-kita po talaga, mas ma-worn out yung mga pyesa na nandito sa kanang bahagi ng gulong, harap at likod. So yun po ang dahilan mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ito po. Marami pong mga customer namin dito sa shop pupunta rito. Sira ang alternator, palaging nauubos ang kanilang belt, mabilis maubos ang belt, maingay. So ganyan po ang nangyayari. Pero sa totoo lang, kayang-kaya nilang i-DIY. Ngayon mga kapatid, ano po ba ang dahilan? Bakit ang mga alternator belt
ay mabilis na pupudpod. Unang-una po, kinakalawang po kasi yung kanyang mga pulley. At yung dahilan kung bakit kinakalawang yon, siyempre, nababasa ng tubig, mayroong moisture, at minsan magpapa-engine wash, hindi naman gagamitin kagad o may iipon sa gabi, nandoon yung tubig, kakalawangin siya kasi madaling kalawangin yung mga bakal na yan. Meron naman pong pagkakataon, yung kanilang air conditioning system, nagkakaroon ng moisture siya habang ginagamit, nagpapaikot-ikot yun dun sa makina at pupunta doon sa belt, pupunta doon sa pulley, kakalawangin yung pulley. Ngayon, ano pa po ang ibang sira? Yung tension ng kanilang belt, pwedeng masyadong maluwag, ganun din ang epekto. Kasi magi-slide yon at ginagasgas niya yung belt, madali siyang mauubos. At kapag ka naman po sobrang higpit, hindi nga siya magi-slide, ang mangyayari naman, sisirain naman yung bearing ng pulley ng alternator. Pwede rin niyang sirain yung tensioner bearing na nag-a-adjust, nag-automatic tension doon sa mga belt. So, lahat ng bagay na kulang, lahat ng bagay na sobra, ay hindi po maganda. Kaya kung maluwag ang belt, pwedeng umingay, at pwedeng nga nag-i-slide, mapupudpud kagad yung belt, mauubos kagad ang belt nyo. Hindi pwedeng ibiyahe ng pangmalayuan, baka maputol. Yan ang problema doon sa mga belt. Merong mga problema na bumili siya ng battery dahil akala niya ang may problema ay yung battery. Yung pala ang alternator. Kasi nag-DIY si boss, meron siyang ohmmeter, meron siyang voltmeter. So sinukat naman niya, meron naman daw lumalabas na voltahe na 13 volts. Kaya lang, pag pinatay niya na yung kanyang engine, ayaw nang umistart. Ibig sabihin, sira na daw yung kanyang baterya kasi may nakuha naman siyang 13 volts habang nung nakabukas pa yung kanyang makina. Gumagana daw yung alternator. Mga kapatid, ganito po yan. Kahit po may nakukuha kayong numero doon sa negative at positive ng inyong baterya, numero lang yun. Pwedeng yung numero na yun, bigay lang ng isang diode ng inyong alternator. Ang alternator po natin, merong 6 na diodes. Kaya po, kung sira yung 5 diodes at open siya, open circuit siya, at gumagana isang diode lang, magbibigay pa rin po yun ng voltahe. Pero hindi sapat yung voltahe na yun para kargahan ng baterya mo. Ang problema, bumili ka ng baterya. So yung unang start mo, dahil puno yun, i-start talaga makina mo. Bumiyahe ka ngayon, inabot ka ng gabi, nag-ilaw ka, nag-stereo ka, nag-aircon ka. Pagdating mo sa bahay mo, umaandar pa, pag-start mo ulit sa umaga, wala nang laman ng baterya mo. Bakit? Hindi po nagcha-charge. Kasi nga po, ang may problema na yung inyong alternator. Kahit may nakukuha kang 13 volts dyan, hindi sapat yung kuryente nun, yung current, yung amperes, para kargahan ng baterya mo. Ang importante doon yung kuryente. Mga kapatid, ganito po yan. Kahit na meron kang maliit na baterya na 12 volts, yung maliit na baterya na yun, hindi kayang paandarin ang sasakyan mo. Lalong-lalo na kung SUV yan. 12 volts yun, pero hindi sapat yung kuryenteng meron siya, kahit bago pa yon. Kaya nga po, yung bagong baterya, na sakto doon sa sasakyan mo, kapag bago yan, mapapaikot ang starter, mag-i-start ang engine mo. Aandar ka. Pero kung sira ang alternator mo, hindi niya makakargahan yung baterya mo dahil isang diode lang ang gumagana, hindi po talaga gagana yon. So bago kayo bumili ng baterya, i-test nyo muna kung talagang okay ang inyong alternator. Ngayon, meron din pong problema. Hindi naman sira ang diode mo, ang sira naman yung IC regulator. Ano naman po ang nangyari? Doon sa IC regulator, semiconductor po yan eh. Ang mga alternators po natin, may 6 na diodes, may IC na semiconductor. Kapag nag-overheat yan, may tinatawag tayong thermal runaway. So, ano po ang dahilan? Bakit nag-overheat yung mga IC na yan? Unang-una, syempre yung alternator natin nasa makina yan. Mainit na talaga doon. Pero dinisign siya doon sa ganong init. Pero kung ang inyong alternator, yung stock na alternator mo, ay sakto lang doon sa system mo, doon sa sasakyan mo, at naglagay ka ng kung ano-anong HID na ilaw, nagdoble ka ng aux fan mo, naglagay ka ng sound system mo, siyempre, mahihirapan po yung alternator mo. Kasi underrated na siya. Mga kapatid, putulin ko muna. Ang alternator po, pagka in-start mo na ang sasakyan mo, ang una muna magtatrabaho doon, baterya. Yun ang trabaho ng baterya, pang start at yung load. No? Ngayon, yung alternator, pag umi-start na ang sasakyan mo, siya na ngayon ang magbibigay ng kuryente doon sa iyong system. Siya na ang magsusupply.
magiging generator siya. Ngayon, yung alternator mo, dinisign yan sakto doon sa sasakyan mo, doon sa system mo. Kaya kung maglalagay ka ng mga additional na electric item doon, or electric parts, or kung ano pa yon, madadagdag na load yon sa alternator mo. So, mag-iinit ngayon siya kasi na-overload siya. So, habang ginagamit mo yon, umiinit yung alternator mo. At katagalan, magte-thermal runaway siya. Kaya nga po, kung halimbawa, ang inyo pong alternator ay sakto lang, tulad nitong mga nasa likod ko na to, 70 amperes lang yan, naglagay ka ng mga auxiliary fan, naglagay ka ng maraming mga ilaw, tapos naka-dual aircon din to, di syempre mga kapatid, mag-o-overload yung alternator mo, mahihirapan siya. Hindi ko naman sinasabing masisira na siya kagad. Hindi ko sinasabi. Pero may pagkakataon, mag-o-overload siya, mag-iinit siya. Ang iniiwasan natin doon, yung thermal runaway. Ngayon, ito po ang isang matindi na talagang pwedeng sumira sa kanya. Kapag po yung battery nyo, mga kapatid, luma na ang baterya nyo, pwede nang palitan yan. Kasi sa totoo lang, may life cycle ang battery. Yung kanyang charge and discharge. So, yan habang tumatagal, yung life cycle niya na yan, yung charge and discharge niya na yan, lumiliit yan. So, kahit na anong gawin mo, na magdamag mong i-charge yan, or the whole day ginagamit mo ang sasakyan mo, hindi niya na kayang punuin yan ng alternator mo. Kasi yun ang magsisilbing charger. So, habang ginagamit mo, yung battery mo, hindi na niya napupuli charge. Pagod na pagod ang alternator mo doon. At iyon ang pwedeng sumira. Kasi nga, hindi na siya nag-automatic. Sasamahan mo pa yung load ng alternator, pagaganahin lahat yung electricals mo dito sa sasakyan mo. Kaya nga po, masasabi natin sa inyo kapag luma na ang baterya nyo, palitan mo na. Kailangan naman niya, deserve naman ng sasakyan mo ng bagong baterya. Ganun lang po talaga ang life cycle niya. Or else, pwedeng bumigay ang alternator mo. Ngayon, yung mga nagdagdag na mga electronic or electric items or parts or kung ano-ano pa yan, magpalit kayo ng mataas na ratings ng inyong alternator. Kaya nga po yung Starex, mga kapatid, dahil sa dami ng aux-pan yan at sa laki nung kanyang sasakyan, maraming mga ilaw doon, yung kanyang dual aircon, ang lalaki ng mga motor niyan, napakaraming electric na susuplayan ng kuryente, malaki alternator niya. Halimbawa po, nagkaroon ng problema yung alternator nyo. Siyempre, maaabala kayo kung halimbawa hindi na talaga siya nag-charge. Sa mga modelong sasakyan, mga kapatid, kapag nasira ang alternator mo, talaga may lalabas na yan na check engine. Lalabas doon check engine. So, hindi ka na halos maaabala kasi pag may nakita kang check engine, ipa-check mo yan, pa-scan mo yan at may lalabas doon na PO562. So, yun po alternator. Kapag may nakitang ganon, ibig sabihin, hindi na nagwo-work na maayos ang alternator mo. At pwede ka malagay sa alanganin, pwedeng hindi magkarga baterya mo at titiri ka na lang sa kalye. Ngayon, itong mga electronic na sasakyan, kapag nasira ang alternator, minsan hindi mo na ma-start. Kasi talagang yun yung safety niya, na hindi ka na makaalis doon at hindi ka na mapahamak, hindi ka na maabala. Mga kapatid, yung alternator natin, maalagaan natin yan, pati yung ating baterya, na hindi siya talagang nahihirapan. Yung mga ilaw po nyo, yung headlight, yung park light, yung inyong mga halogen na mga ilaw na yan, palitan nyo na lang na LED. Marami naman pong mga magagandang LED na ngayon, yung mga LED lights, na pwede nyong mabili. Pero kung ang sasakyan nyo po ay modelo na mayroong canvas, hindi po pwede. Magkakaroon ng check engine yan. At kung computer man at hindi naman masyadong maselan pagdating dyan sa mga ilaw, pwede nyo pong gamitan ng LED yan. Isa pa po mga kapatid, yung mga modelong alternator ngayon, yung bearing niya doon sa pulley ay merong tinatawag na one-way clutch bearing. Ang ikot po niya sa kabila, freewheeling, sa kabila naman, yun yung talagang nakasama na yung buong yung shafting ng alternator. Kapag po nasira yung bearing na yun, hindi rin gagana yung alternator nyo. Kaya mapapansin nyo naman yun, minsan, pagka silipin nyo rin yung alternator nyo, baka nga hindi umiikot lang yung pulley, pero yung alternator naman talaga itself, hindi siya umiikot. So, yun po mangyayari din po yun. Sa mga kapatid, halimbawa, bagong start yung sasakyan nyo, start yung ganun, okay na. Huwag yung masyadong nire-revolution ka agad. Kasi nahihirapan din yung alternator doon kasi malaki yung nabawas na kuryente doon sa pagkaka-start. Nag-drain ng konti yung baterya mo doon. Tapos bibiglain mo rin yung apak na accelerator o nire-revolution mo, revolusyon. Maghanap po kayo ng mga merong generator set, yung tinatawag na gen set. Kapag po binubuksan nila yung generator, ina-idle muna nila yan
So pag start ng engine, ng generator, idle muna yan. Tapos unti-unti sa kanila itinataas yung RPM niyan para ma-reach niya yung certain voltage na kailangan na i-supply. Yun nga 220 or kung 235 man yan or 240. Pag ini-start nyo po ang sasakyan nyo, huwag nyo kagad inaapakan. Napepersa din po yung, yung alternator nyo at minsan yan po ang kadalasan sumisira dun sa ating IC sa loob ng inyong alternator. Iwasan nyo rin pong nababasayan ng mga langis. May mga design na sasakyan yung kanilang power steering canister ay nandoon sa ilalim yung alternator o kaya yung pump, yung steering pump nandoon sa ilalim. Tumutulo doon yung lalo na yung mga Honda CR-V na yan. So yan, prone dyan, mga Mitsubishi. Tumutulo yung langis doon, nababasa yung alternator, masisira po. So mga kapatid, ingatan po natin ang ating alternator kasi magpapahamak sa atin yan. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin yung yung sa radiator, yung nag-overheat ka, o bumabiyahe ka, bigla ka na lang nag-overheat. Kadalasan po ng mga modelong sasakyan ngayon, lalong-lalo na yung mga kotse, nasisira talaga yung motor doon sa kanilang radiator fan. Minsan, nakala mo umiikot, okay pa, pero mahina, mapapakinggan nyo yan. So, kung bago ang sasakyan mo, pakinggan mo na ngayon habang naluluma yan at yung inyong fan ay humihina yung ingay, ayan mga kapatid, pahina na rin yung motor niya. At habang humihina yung motor na yon, tumataas yung init doon sa inyong radiator. Siyempre, hindi niya mapalamig. At pag hindi niya mapalamig, nandiyan na, kasama na rin na iinit na rin ng aircon nyo. Kasi nga, nag-high pressure yung condenser. May mga sasakyan po kasi mga kapatid na isang fan lang ang ginagamit eh. Lalong-lalo na yung mga modelong kotse ngayon. Dahil nga sa halos wala nang paglagyan doon sa lugar ng radiator fan. Nilakihan na kasi nila yung fan eh. Hindi na sila naglalagay ng auxiliary fan pa for the aircon. Nung araw kasi ganun, dalawa. So ngayon, pag humina na yung fan na yon at hindi niya na kayang palamigin yung radiator, o sabi na yan, pati yung aircon nyo iinit. Ngayon, meron naman po mga ganitong kaso. Nung pinatay niya yung aircon, lalong nag-overheat. Kasi po, ang sira naman doon ay yung kanyang thermo switch doon sa radiator. So, kapag ka po inon niya yung kanyang engine at walang aircon, hindi na umiikot yung fan kasi nga sira yung thermo switch. Pero pag binuksan naman niya yung aircon, automatic iikot yung fan eh. Paiikutin naman itong system ng circuit ng aircon, yung kanyang fan. So iikot yun. Nung pinatay niya yung aircon, hindi na umikot yung fan na yun. Nag-overheat siya. Kaya pagka ganun po ang sistema, mag-aircon na lang muna kayo at ipaayos nyo po yung thermo switch. So meron namang mga lumang design, lalo-lalo na yung mga diesel na gumagamit ng kanilang clutch pan na hindi siya electric. So may mga silicone oil. Kapag ka nauubos na yung silicone na nandoon sa loob ng clutch pan, humihina na rin yung ikot ng fan. So, yun po ang nangyayari. Kapag ka mainit ang panahon, mahina yung ikot ng fan, umiinit din yung aircon. Kasi nga hindi naihigop nung clutch pan yung init ng condenser para mapalamig niya yung condenser. So pag umaandar sila, maganda yung lamig ng aircon kasi sumasalubong sa hangin. Pero pag naka-traffic, mainit yung kanyang aircon kasi walang nagpapalamig doon sa condenser. Kaya nagkakaroon ng high pressure at hindi gumagana ng maayos yung kanyang aircon. Kasi nga po, yung kanyang clutch pan ay mahina na rin ng RPM, mahina na yung ikot. So ganun, paayos yung clutch pan. Yung mga modelong sasakyan, hindi pwedeng nilalagyan lang ng silicone oil. So palit na talaga ng bago. Yung iba naman, nagdadagdag na auxiliary pan sa harap. So yan po, sikat na sikat dyan yung mga auxiliary pan ng Starex kasi yung mga 10 blades, 12 blades, malakas po talagang magbigay ng hangin, supply ng hangin. Kaya pag nilalagay mo yun dun sa harap ng condenser mo, ay talagang kayang palamigin yung condenser at gumaganda rin yung aircon. Ang problema, mahina yung alternator mo, nagdagdag ka ngayon ng pasakit doon sa alternator mo. Dahil pag binuksan mo yun, bukas ang aircon, bukas ang compressor, bukas ang fan doon sa loob ng sasakyan mo, dual aircon ka pa. So dalawang fan yun. So tapos gabi pa, gagamit ka ng ilaw, gagamit ka ng sound system. Yung iyong alternator, stuck pa. O magkakaproblema ka. So pagka ganun mga kapatid, tignan nyo rin, baka hindi na kaya ng alternator nyo. Magpalit kayo ng mas mataas na ratings ng alternator. Kasi nagdagdag kayo hindi siya nakadesign doon. Sa radiator, maraming pwedeng cost. Halimbawa, nagkabit po kayo ng auxiliary fan. Dapat hiwalay nyo ang linya noon. Hindi nyo ikakabit doon sa linya ng dating fan. Di syempre, mag-overload yun. Masisira yung relay, mapuputok yung fuse. Yan, yung mga ganyang problema, dapat hindi nyo po ginagawa yan. Ito, isang mabilis lang mga kapatid kasi karamihan ng mga may sasakyan, kabisado naman to
Yung air cleaner, yung element doon sa yung air filter, kapag nagbabara yun mga kapatid, yung iba kasi ang ginagawa lang nila, pinapahanginan lang nila sa gas station. Pag talaga nagbara na yung element noon, hindi na po halos dadaan yung hangin. So akala nyo lang malinis kasi pinahanginan nyo, pero hirap na pong pumasok yung hangin doon. So hihigupin po yun ng inyong system, dadaan sa map sensor, kulang yung hangin. Kaya mapapansin nyo, minsan parang palyado yung sasakyan nyo, lalo na kung di gasolina kayo. Tapos maaamoy nyo doon na usok ng tambucho, medyo mabaho kasi nga hindi maganda yung air and fuel mixture. So, yun pala ang problema nyo lang, yung air filter element na yon. So, hanggat maaari, every change oil nyo, palitan nyo yun. Napakaganda po nun para sa inyong makina. Malaking tulong po yun. Ngayon, mga kapatid, meron pang isang klase ng air filter. Kung medyo modelo na yung sasakyan nyo, meron tayong tinatawag na cabin air filter. Para naman yun doon sa aircon nyo, yung hangin na pumupunta doon sa inyong evaporator. Bubugay yung motor nyo, yung fan blower doon sa inyong evaporator, dadaan muna yun sa cabin filter para hindi niya padumihin yung evaporator ng inyong air conditioning system. Kasi po kapag dumumi yun, syempre, ibababaan nyo yung inyong dashboard. Karamihan ng mga modelong sasakyan ngayon, pati dashboard, binababa, napakalaking trabaho. Kaya babantayan nyo po yung cabin filter na yun. Hanggat maaari, pag dumumi na yon, palitan nyo na kagad. Kasi pag hindi nyo pinalitan yon, ginagamit nyo pa, lahat ng dumi na yon, hindi na dadaan sa kanya, hahanap po yun ng lulusutan, papasok dun sa inyong evaporator. Dudumi din yung inyong evaporator. Ngayon, ang isa pong palatandaan doon, kung yun ay barado na, mahina yung hangin. Kahit ilagay mo na doon sa pinakamabilis yung pinakamalakas na hangin, doon sa number 4, mahina pa rin. Magbabago, lalo na doon sa 1, parang walang lumalabas. Barado na yung inyong cabin filter. Palitan nyo na kagad para maganda yung hangin. Ngayon, halimbawa, pinalitan nyo na, ganun pa rin, marumi na yung inyong evaporator. Minsan, may experience nyo, parang may lumalabas na usok na maputi, na malamig. No? Parang ganun, nag-evaporate na po. Nag-yelo na kasi yung inyong evaporator. So parang naging refrigerator na siya pag binuksan mo yung freezer. Ayun, may makikita kayong moist na parang usok. O ganun na ang nangyayari. Kasi nag-yelo na yung inyong evaporator. Pagka ganun na ang nangyari, papa-pull down nyo na talaga, ibababa na yung inyong evaporator para linisin. So hanggat maaari, babantayan nyo ang inyong cabin filter. Kadalasan po yan, hindi yan dapat tumatagal ng 1 taon. Bubunutin nyo lang, pwede nyo i-DIY, palitan nyo na. So mga kapatid, ito po yung vlog ko ngayon. Nakakapagod magsalita. Para po sa inyo yan. Mga instant na tips yan at kayang-kaya nyo namang gawin kung i-DIY nyo. Ngayon, muli mga kapatid, pag-aralan nyo yung hydrogen. Mukhang ito talaga ang magiging future natin. Kasi sa mga battery electric vehicle, wala tayong laban dyan. Talagang ninegosyohin lang tayo ng mga gumagawa niyan. Okay, maganda sa kalikasan, pero mauubos din yung baterya. Imimina rin nila yan. Hindi mo naman alam kung paano nila ginagawa yan. Baka gumagamit din yan ng mga fossil fuels, mga coal power plants. Pero kapag hydrogen po kasi talaga, ang tumayo, ang ginamit, ang naging medium para sa ating energy, yung green hydrogen, sino paggagamit ng fossil fuel? Sino paggagamit ng mga coal power plants na yan? Kung nandiyan na, mga nakatayo na yung mga hydrogen plants na yan. Di ba? Napakaganda po niyan. So sana, yan ang mangyari dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.